Salamat po sa Panginoon dahil nabigyan po tayo ng pagkakataon na mag-share ng Word of God. So, pasensya na po kayo kasi medyo bago lang po ako. Amen? At ako po ay hindi po marunong mag-English. Wala munang Englishan ngayon. Amen? Pasensya na po muna kayo. Wala munang Englishan. At dadako po tayo sa mensahe natin ngayon. Ay napakaganda. Naniniwala ba kayo magandang mensahe ngayon? Bagamat bago sa inyong paningin, pero gwapo pa rin sa inyong pananaw. Hallelujah! Tama? Diba? Kaya tayo po ay, meron po akong kwento na nabasa ko po kanina sa Biblia. Alam niyo po ba, nung binabasa ko po yung buhay ng Israelita, ang pangako sa kanila ng Panginoon, 40 days lang makakarating sila sa Promised Land. Alam niyo ba yon? Nabasa niyo po ba yon? So, pwede namang gawin ng Panginoon yon na makarating sila doon. Pero, nakita ko doon, bakit hindi sila nakarating ng 40 days at nakarating sila ng 40 years? Napakatagal. So, pwedeng gawin ng Lord yung kaagad, di ba? Kaya lang, nakita ko doon, may tatlong ano po ko na nakita doon eh. Wala lang, di ko na ilagay dyan eh. No? At hindi po kasi ako marunong dyan. So, meron po tatlong mahalagang bagay na hindi sila nakarating kaagad doon dahil may tatlong bagay na nangyari sa kanila. Una, mahina sa pananampalataya. Una yun Pangalawa, pagre-reklamo. Amen? Ang pangatlo, ito yung mabigat, hindi na bago ang mindset. English po yun. Hindi na bago yung isipan. Amen? Hindi po na bago ang isipan eh. Tama? Hanggat hindi na babago ang isipan ng mga taga-Israelita, hindi naganap yung kapangyarihan ng Diyos na sinasabi ng Panginoon para sa kanila. Amen po ba? Yun yung tatlong bagay na nakita ko doon eh. Pwede gawin ng Diyos yan na makarating kagad eh. Kaya lang, hindi ginawa ng Diyos yun para makita ng Diyos yung pananampalataya ng mga taga-Israelita sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Panginoong Diyos. Kasi kung titignan natin, lahat ng mga bagay ginawa ng Diyos eh. Lahat ng himala ginawa ng Diyos sa kanila para lang sila mailigtas dun sa kanilang kahirapan. Isipin niyo yung paghihirap na dinanas nila sa Ehipto. Bugbog sarado na, trabaho pa, halos hindi kumakain. So nung gumawa ang himala ng Diyos, nung makapunta nung ginamit si Moises ng Panginoon, at gumawa ng 10 himala, nanampalataya naman ng Israel eh. Naniwala sila eh. At nailabas sila sa Ehipto, tuwan-tuwa sila. So, nung makita nila yon, nung lumalabas na sila sa Ehipto, so, parang napabayaan sila ng Diyos, saglit lang. Pumunta si Moises sa bundok. Pumunta lang siya sa bundok pinapunta kasi siya ng Panginoon eh. Alam niyo po ba, ilang araw lang na umalis si Moises, nawala na yung pananampalataya nila at gumawa na sila ng Diyos-Diyosan ba yun? Di ba? Pero sa totoo lang, hindi lahat sumama sa kanila. Merong natira. Bakit ko kinukwento ito sa inyo? Kasi meron po itong sa ating mensahe. Amen? Mayroon po itong base sa ating mensahe. Kaya kung iisipin nyo, bakit kaya sinasabi ni Kuya Jerry yun? Ano kayang ibig sabihin nun? So makikita po natin, ang natin ngayon, lesson natin ngayon, ay lesson for today is strong faith. English po yun, amen? Sabi ko sa inyo, wala munang Englishan eh. Amen? So ngayon po, dadako po tayo sa mensahe natin, strong faith. Ano ba ibig sabihin ng strong faith? Malakas na pananampalataya, matibay na pananampalataya, matatag na pananampalataya. Ito yung nawala sa taga-Israelita. So maging sa kapanahunan natin, nangyayari ito. Naniniwala ba kayo? Sa kapanahunan natin, bakit nahihirapan ang mga tao sa pananampalataya sa Diyos? Kasi minsan, hindi nababago ang isip ng bawat isa sa atin. Kung ano yung iniisip mo, yun ang gusto mong mangyari. Amen? Kaya hindi nagaganap ang kapangyarihan ng Diyos, kaya yung pananampalataya na mahina sa puso mo, hindi ito nagaganap. Kaya minsan dumadating sa buhay natin, may Diyos pa kaya ang naghihintay? Meron pa bang Diyos na sinasabi sila? Bakit hindi nagaganap to? Kasi bakit yung mindset ng Kristiyano hindi nagaganap sa buhay natin?
So once na tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo ang pananampalataya, ibig sabihin, totally binago ka ng Panginoon. So kapag binago lang ang buo mong katawan, binago lang ang uso mo, at binago lang yung mo, hindi mo binago ang kaisipan mo, hindi mo binago ang puso mo, hindi mo mararanasan ang strong faith na sinasabi nito. Amen? Naniniwala po ba kayo? So sa kapanahunan po natin ngayon, sa bagong tipan, alam niyo po ba, dalawa lang ang iniidolo ko? Nagbabasa po ba tayo ng Bible? Hulaan niyo kung sino iniidolo ko. Si Job at si Pablo. Una sa lahat, si Jesus. No? So makikita po natin, nung kapanahunan ni Pablo, si Pablo po ba ay kilala natin, di ba? Nung makilala natin si Pablo, talagang siya, mamamatay Kristiyano. Kung nabasa po natin yon, mayaman siya. Tama? Pero ipinagpalit ni Pablo yung kayamanan niya para maglingkod kay Lord. Kaya ba natin yan? Tanong ko sa inyo, kaya ba natin ipagpalit? So si Pablo, walang halaga sa kanya ang kayamanan, walang halaga sa kanya ang karunungan, mas mahalaga sa kanya ang maglingkod sa Lord para makita ng Diyos yung pananampalataya ng bawat isa sa atin. Amen? So makita natin si Pablo, lahat ng nararanasan natin dito sa mundo, lahat ng nararanasan dito sa lupa, naranasan ni Pablo. Buksan po natin ang Pilipos. Basahin po natin ang Pilipos chapter 4, verse 12 hanggang 13. Sige po, basa po. Basahin po natin. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama, dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa mensaheng ito na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat po sa iyong salita na ibababa sa oras na ito, Panginoon. Maunawaan po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Gamitin mo lang po ko bilang sisidlan, Panginoon. Langisan mo aking mga labi, Panginoon, upang hindi ako makita kundi ikaw, Panginoon. Sabi mo, Panginoon, Lord, tumayo lang kami, Panginoon, O God. Ikaw ang Diyos na magsasalita sa oras na ito. At naniniwala ko, Panginoon, Lord, na patuloy mo akong gamitin, Panginoon. At patuloy namin maunawaan ng iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw ang Diyos namin pinapupurihan, pinararangalan, winawalhati sa umagang ito, Panginoon. Salamat po, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Titignan natin, no? Napakahalaga po na sinasabi ng Biblia ni Pablo. So, kung nararanasan ni Pablo, yung nararanasan nito, nararanasan natin ito. Sa kapanahunan natin ngayon. Nararanasan ba natin magutom? Naranasan ba natin maghikahos? Maranasan ba natin mawalan? So lahat ito nararanasan natin. Pero ang sabi dito ni Pablo sa verse 13, kaya kong harapin kahit anong kalagayan sa pamamagitan sa tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. So makikita natin yung salita na sinasabi ni Pablo, na walang halaga sa kanya anuman ang mangyari sa buhay niya. Walang halaga sa kanya kung magutom man siya, kung anumang mangyari sa kanya. Ang mahalaga sa kanya, makapaglingkod sa Diyos. Ang mahalaga sa kanya, makita niya yung gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kailangan makita natin yung sinasabi ni Pablo. Kung tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, ipares natin sa ating salita, sa sarili natin yung sinasabi ni Pablo. Bakit minsan hindi nangyayari yung sinasabi ng salita ng Diyos sa buhay natin? Kasi bakit? Mismo tayo hindi nagaganap sa ating buhay yung pananampalataya na sinasabi ng Diyos para sa atin. Amen? Namatay si Kristo para sa iyo. Binigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Paano tayo gabawi sa Diyos? Paano natin sasabihin yung pananampalataya natin kung mismo sa buhay natin, hindi natin nakikita yung gagawin ng Diyos sa buhay mo? Amen? Una, nagre-reklamo tayo. Kahit na meron, nagre-reklamo pa rin. Kahit na sumusobra, wala pa rin. Amen?
Yun yung unang hindi makapagpatatag sa pananampalataya natin. Pangalawa, yung mindset natin, hindi nababago yan. Hanggat hindi mo binabago yung kaisipan mo, wala kang matatanggap sa pagpapala na nanggagaling sa Diyos. Ganun at ganun pa rin ang mangyayari sa buhay natin. Amen po ba? Yun yung sabi ng Panginoon sabi ni Pablo Kaya si Pablo, napakalaking bagay para sa atin. Kung magbabasa lamang tayo ng salita ng Diyos at iisipin natin yung gagawin ng Diyos sa buhay natin, magiging matatag tayo sa pananampalataya. So makita po natin isang patotoo lang, saglit lang, no? Kami po nung nagsisimula sa Panginoon, talagang sabi ko, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Talaga sinabi ko yan. Pero dumadating yung time, nung makilala ko ang Panginoon, imbis na nagiging maayos yung buhay ko, para yatang nawawala, para yatang lalo kaming nagwiwindang-windang. Kasi noon, nung hindi ko pa nakikilala ang Panginoon, sabi nila, kapag nakilala mo ang Diyos, sasaganda ang buhay mo, sasagana ang buhay mo, gaganda ang buhay mo, yayaman ka, uunlad ka. Sabi ko, napakasarap pala na nasa Diyos. Amen? Pero hindi pala totoo yun. Mangyayari lamang yon kapag nabago ang puso mo at ang isip mo. Tatandaan nating mga kapatid, kapag pumasok tayo kay sa Panginoong Jesucristo, ihanda mo na ang sarili mo. Bakit ko sinabing ihanda ang sarili? Kasi dating wala kang pagsubok, magkakaroon ka ng pagsubok. Amen? Kaya huwag kang magtaka na mayroon kang pagsubok. Kung kailan ako lumapit sa Panginoon, nagkaroon ako ng pagsubok. Kung kailan ako lumapit sa Panginoon, lalong dumama yung pagsubok ko. Ayoko na nga dyan. Dati wala naman ako sa Panginoon, wala yan Kasi bakit? Kasi kakampi pa natin ang dyablo dati. Hindi kanya pwedeng galawin dahil kakampi ka pa niya. Pero hanggat lumalapit tayo sa Panginoon, hanggat lumalapit ang sarili mo sa Panginoon, lalo kang tatagtaran ng dyablo ng pagsubok para manghina ka. Amen? Tatandaan po natin, ang pagsubok hindi binigay ng Diyos para manlupaypay ka. Hindi niya ibinigay ito para manghina ka. Hindi niya binigay ito para ikaw ay mawala ng pag-asa. Ibinibigay niya ito para ikaw tumibay, para ikaw tumatag, para manampalataya ka at makita mo yung gagawin ng Diyos sa buhay mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, paano tumatag si Pablo? Dako po tayo sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16. Paano po siya nagtagumpay? Ang sabi dito, sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16 hanggang 18, nabubuhay siya sa pananampalataya. Tayo po ba nabubuhay sa pananampalataya? So, kung nabubuhay tayo sa pananampalataya, ang sabi ni Pablo, kaya't hindi na kami nasisiraan ng loob. Kailangan hindi tayo nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy naman lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Bahagya at panandali ang kapigatian na dinaranas namin ngayon, nagbubunga ng kagalakan ang walang hanggang katulad. Kaya't ang paningin namin, saan daw nakatingin siya? Sa mga bagay na hindi nakikita. Pag tumingin ka sa mga bagay na nakikita, walang mangyayari sa'yo. Ang titignan mo, yung mga bagay na hindi nakikita, dahil ito ang magaganap sa buhay mo. Amen? Kaya pala nagtatagumpay si Pablo kasi ang isip niya nakatingin sa Diyos, nakatitig siya sa Diyos, wala siyang inisip kundi yung gagawin ng Diyos. Bakit? Binago ni Pablo yung kanyang lumang kaisipan at ang kaisipan ngayon ni Pablo ay kaisipan ni Jesus Christ. Kaya anumang mangyari, anumang maganap, nakulong man siya, binugbog man siya, naghirap man siya, pero still siyang nanatili dahil alam niya, buhay ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Mabuti po ba ang Panginoon? So, ganun kabuti ang Panginoon, di ba? Kailangan ituon mo lang yung isipan mo sa Panginoon. Kailangan yung puso mo, ituon mo lang sa Kanya. Hallelujah!
Kaya nung ako po naglilingkod sa Kanya, naglilingkod kami sa Panginoon, alam niyo po ba, humahayo kami mag-asawa. Wala po kaming pagkain. Dahil alam ko may gagawin ng Diyos. Pumupunta kami ng cell group, walang pagkain yung mga anak ko, wala kaming tanghalian, na minsan napapadaan kami, meron pa isang bis na padaan kami, may punong bayabas, yun na lang ang kinain namin. Ang sabi ng mga anak namin, ano kakainin namin dito? Huwag kang mag-alala, Diyos ang bahala sa inyo. Yun po yung katuwiran namin dati. Wala pa kami nun, ha? Nakita ng Diyos yung pananampalataya namin mag-asawa. Alam niyo po ba, galing kami ng cell group, pag uwi namin ng mga bandang alas 5, pag uwi namin, kumakain na yung mga bata, alam niyo pagkain nila? Jollibee pa! Hallelujah! Ganong kabuti ang Panginoon kapag inuna mo siya. Totoo sinasabi ng Mateo, kapag inuna mo siya, hinanap mo kaharian niya, ang lahat ng bagay, idaragdag ng Panginoon sa atin. Sabi ba kalahati? Lahat ng bagay, idaragdag sa iyo once na ang puso mo na bago at ang isip mo na bago, mangyayari ang strong faith na sinasabi ng ating Panginoon. Amen? Naniniwala ba kayo doon? So, ganun po kabuti ang Panginoon. Kaya sabi nga, marami nagpapatotoo sa atin. Hindi lahat ng mananampalataya ay mahina. Amen? Maraming nananampalataya na malalakas. Kaya minsan makinig kayo doon sa mga nagpapatotoo. Dahil ang sabi po dito sa Hebreo chapter 12, 1 and 2. Ang sabi po dito, pasensya na po kayo, medyo hindi po ako sinisipon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po sa malamig na panahon. Sabi po sa Hebreo chapter 12, 1 and 2, maraming nagpapatotoo sa Lord. Minsan hindi naniniwala ang mga mananampalataya. Kasi bakit hindi nila nararanasan? Sabi po sa verse 1, napapaligiran tayo ng maraming tao, no? Na nagpapatotoo tungkol sa Panginoon, tungkol sa pananampalataya. Minsan hindi natin napapakinggan. Minsan naiisip natin, bakit siya lang ba anak ng Diyos at siya lang pinagpapala? Amen po ba? Bakit siya lang ba ang anak ng Diyos? Siya lang ba yung laging tumatawag sa Diyos? Ako tumatawag din naman eh. Ang tanong, yung isipan mo ba na bago ba? Ang puso mo ba na bago ba? Ay baka naman ang nguso lang ang nabago. Amen? So sabi dito, yung mga mananampalataya na nila sa Diyos, kaya tinalikuran na namin ang kasamaang pumipigil sa atin, alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin sa buong tiyagang tayo'y magpatuloy sa takbuhing itinakda. Amen? So makita po natin, no? Ano bang nagiging hadlang, sabi ng Biblia? Sabi ni Pablo, ano nagiging hadlang? Minsan nagkakaroon ng hadlang yung mga bagay na ating iniisip, yung ating mga ginagawa, yung ating mga kasalanan. Sabi nga dito, mga kasalanan eh. Pero tatandaan po natin, hindi po tayo nagkakasala na, nagkakamali na lang. Iba yung kasalanan, iba yung pagkakamali. Tama po ba? Malimit natin narinig din kay Pastor yan. So, titignan po natin, suriin po natin yung ating sarili, suriin po natin yung ating buhay, kung ang ating pananampalataya ba ay kalugod-lugod sa Diyos. Kasi kung kalugod-lugod sa Panginoon, kung ang pananampalataya mo nakikita ng Diyos ayon sa iyong puso, hindi pwedeng hindi niya ibigay ang pangako niya para sa iyo. Amen? Maibibigay talaga ng Diyos yan kasi yun yung pangako niya. Dahil ang sabi niya doon sa 23 bilang, hindi ako sinungaling gaya ng tao. Ang lahat na sinasabi ko ay binibigay ko. Amen po ba? Kaya ang Diyos hindi sinungaling eh. Lahat yan ibinibigay niya, yung pangako niya para sa atin. Ang tanong, parehas ba tayo ang pananampalataya sa Diyos? Amen? So, ang sabi sa verse 2, ito yung pinakamahalaga. Kaya si Pablo nagtagumpay. Ang sabi sa verse 2, ano sabi dyan?
Amen. 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 Di ba? Makita po natin, saan daw natin itutuon ang ating isip? Kay Jesucristo. Kapag itinuon mo ang isip mo kay Jesucristo, siya yung nagbigay ng buhay para sa atin, mga kapatid. Tiniis niya yung hirap, yung pagod, yung bugbog, yung parusa, yung pagpako sa krus, para lamang makuha natin yung kaganapan na gusto ng Diyos para sa atin. Yun yung laging dapat nating iniisip, na matay si Kristo para sa akin, at ang lahat ng gusto, ang lahat ng ating gustong ipanalangin, ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, sabi ng Biblia, ibinigay ko na, sabi niya, bakit hanggang ngayon hindi pa kayo humihingi? Pero ibinigay niya na. Naniniwala ba kayo? Ibinigay na ng Panginoon. Kaya lang, hindi natin matanggap dahil dun sa ating mindset na naman. Tama po ba? Yung mindset, pag hindi mo binago yan, hindi mababago ang buhay mo. Amen? So, nung binago namin ang mindset namin nung naglilingkod kami sa Lord, kahit wala, kahit magutom, kahit bumabagyo, kahit umuulan, kahit umaaraw, we still kaming nananatili sa Panginoon at humahayo kami kahit na bumabagyo. Nandun kami sa cell group. Nakita ng Diyos yung puso namin, nakita ng Diyos yung aming isipan na hindi hadlang ang anumang bagay, hindi hadlang ang gawain ng Diyos, anuman ang mangyari, rain and shine. Nandun ka sa gawain ng Panginoon, pagkakalooban ka ng Diyos, ng pangako niya para sa iyo. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nung kami naglilingkod, pinireward kami ng Panginoon, nanalangin kami sa Kanya. 2015, diniklara namin na magkakaroon kami ng bahay. Tapos na ang kahirapan. 2017, dumating ang lupa na ibinigay sa amin ng Panginoon. 2021, pinatayuan ng bahay at binigyan kami ng up and down na bahay dahil sa paglilingkod namin. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Naniniwala ba kayo sa sinasabi ng Lord? Bakit ko ito sinasabi? Kasi ang gusto ng Panginoon, mangyari sa ating lahat ito dahil ang pangako ng Diyos hindi mababago hanggat hindi ka nagbabago ng isipan. Amen? Meron niyang nabanggit si Pastor dito kaninong isang beses na nag-preach siya. Sabi doon, nalimutan ko lang eh. Pero may sinabi siya na hindi ka man manatili sa Diyos, ang Diyos patuloy pa rin nananatili sa iyo. Amen po ba? Alam niyo po ba yung sitwasyon ng buhay ko dati? Kung ako po ikilala niyo dati, baka sabihin niyo hindi kayo maniniwala. Napakatindi kong addict nung araw. Napakatindi kong babaero nung araw. Akala mo, pogi, hindi naman. Sabi ko sa inyo, kahit na nakakandado ang bahay nyo, kaya kong buksan. Yung anak ko nga eh, nagulat yung anak ko, motor niya, nabuksan ko, nakasarado. Wala naman ako susi. Pero binago na ako ng Panginoon. Hallelujah! Ganon kabuti ang Diyos kapag babaguhin ka. Hallelujah. So, natatawa ako sa sarili ko dati na halos nung araw, wala pong tumanggap sa aking tao. Bakit? Once na nakatabi mo ko, wala na yung wallet mo, maya-maya konti. Kaya ingatan niyo yung wallet niyo kapag katabi ako. Kukunin ko yan, pero ibabalik ko, may laman na. Ganon kabuti ang Panginoon. Hallelujah. Para yata tayong nalalayo na. Napapansin ko na. Balik po tayo kasi ilang oras na lang, konti na lang po. Thank you, Lord. So, makita po natin na kapag pumokus ka sa Panginoon, kaya pala sabi nung Santiago chapter 1 verse 2 hanggang 4, bakit sinasabi doon, magalak ka?
Kapag dumadating ka ng matinding pagsubok, kayo ba nagagala kapag dumadating sa pagsubok? Alam nyo, pag may matinding pagsubok, may sakit karamdaman ka na, wala ka pang trabaho, wala ka pang pera, wala ka na lahat. Sabi ko nga, yung hindi makate, makakamot mo. Sobrang problema. Pero sinasabi ng Bible, magala ka kapag dumadating ka sa matinding pagsubok. Sabi ng Santiago chapter 1, verse 2 hanggang 4. Ang sabi dito, magala ka mga kapatid, kapag tuwing dumaranas tayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya, kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap na walang anumang pagkukulang sa buhay nyo. So, makita natin, yung pagsubok ay nagpapatatag sa buhay mo, nagpapatibay sa pananampalataya, kaya ang strong faith mararanasan mo kapag nagtiwala ka sa Diyos. Amen? Hallelujah, glory to God, Panginoon. Talagang napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. So, makita po natin, minsan kasi, natatalo tayo ng takot, natatalo tayo ng panghihina. Amen? So, kailangan hindi tayo matalo noon. Bakit ka natatalo? Kasi nga, humihina yung pananampalataya natin. Once na lumalakas ang pananampalataya mo, hindi ka niya pababayaan. So, ibig sabihin ba, kapag ikaw ay nanalangin, hindi ka tinugon, ayaw ka na ba kay Lord? Paano kung 2 linggo ka nananalangin, hindi ka pa rin tinutugon ng Lord, aayaw ka pa ba sa Kanya? Hindi pa rin. Paano kung 1 buwan na? Niniwala. Tandaan nyo mga kapatid, ang Diyos minsan ang Diyos hindi tumutugon sa panalangin natin. Kasi bakit? Tinitignan ng Diyos yung pananampalataya mo sa Kanya. Hindi ka man tugunin, hindi ka man bigyan, o still ka ba bang mananatili sa Kanya? So, ang sabi ng Deuteronomy chapter 31 verse 6, ang sabi dito, magpakatatag kayo. Magpakatatag kayo. At magpakatapang. Huwag kayong matatakot sa kanila dahil ang Panginoon ninyong Diyos ay kasama ninyo, hindi niya kayo iiwan o pababayaan man. Ano man ang mangyari, kasama mo ang Diyos. Maghirap ka man, magkasakit ka man, ang Diyos nariyan lang. Minsan tayo lang ang nakakalimot sa Diyos. Amen po ba? Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Di ba? Totoo naman yun eh. Bagamat minsan, masakit, pero sa totoo lang, talagang totoo. Kaya minsan, bakit tayo ay nabubugbog ng kaaway? Kasi doon sa paghina ng ating pananampalataya. Ang kaaway, alam nyo po ba, nandyan lang sa tabi nyo. Huwag nyo tignan yung katabi nyo. Nandyan lang yan, huwag nyo lang titignan. Palayasin nyo siya. Hallelujah. Binubugbog tayo ng kaaway, lalong-lalo na kapag nakita niya na mahina ka. Ayaw na kaaway na lumakas ka. Ayaw ng kaaway na ikaw ay makapaglingkod kay Lord. Kaya sabi kanina ng Deuteronomy, magpakalakas ka, magpakatapang ka, magpakatatag ka. Hindi kita iiwan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Totoo ang pangako ng Panginoon. Hallelujah. Hindi ka niya iiwan talaga. Minsan tayo lang ang umiiwan sa Panginoon. Amen? Bibilisan ko na po kasi medyo malapit ng oras. Ang sabi po dito, naniniwala ba kayo na ang Diyos hindi nalulugod pag hindi nananampalataya? Amen? Ang sabi ng Hebreo chapter 11 verse 6. Hallelujah. Hebreo chapter 11 verse 6, ang sabi dito, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Amen? Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya.
Hallelujah! Kaya kung wala kang pananampalataya, sabi ng Santiago, para ka lang alon sa dagat na tinataboy ng hangin. Kahit ano, hindi mo matatanggap. Kasi bakit? Pabago-bago ang isip mo. Kapag binago-bago ang isip mo, hindi mo matatanggap yung sinasabi ng Panginoon. Kaya ang mindset, kailangan mindset ni Kristo para matanggap mo ang pagpapala na nanggagaling sa Diyos. Amen? Hallelujah! Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So ngayon po, meron po ako ipakikitang picture dyan. Ayan. Pakita po natin yan. Nakita niyo po ba yan? Ano po ba ang meaning ng agila? Ige, tama si Pastor. So ang agila po, alam niyo po ba ang agila? Kapag lumilipad yan, maliit pa lang yan, pinipilit niya ng maabot yung napakataas. Amen? Hindi siya lumilipad ng mababa. Pag bago pa lang yan, nakikita niya na yung araw, gustong-gustong abutin yan. Alam niyo po ba, ang agila ay inihantulad sa isang mananampalataya. Tama? Kaya tayo mayroong kantang ang mga agila na lumilipad. Di ba? Kung mapapansin mo siya, nipilit niyang inaabot yung napakataas dahil bakit? Iniisip niya na may gagawin ang Diyos sa kanya. So wala siyang iniintindi sa kanyang paligiran, basta't maabot niya lang yung gusto niyang maabot at maranasan niya yung gagawin sa kanya. Ganun dapat ang isip ng Kristiyano. Lumilipad ka na para kang agila. Huwag mong iintindihin yung mga problema, huwag mong iintindihin yung suliranin, basta't isipin mo yung pangako ng Diyos, mararating mo at maaabot mo dahil sa iyong paglipad. Hallelujah! Kaya lagi, purihin ka, Panginoon. So, ganun kabuti ang Diyos. Inihahalin tulad tayo sa agila. So, sabi ko noon, bakit agila? So, wala akong nakitang agila na mahina. Ang agila, pinipilit niyang lumipad ng mataas. Kahit anong gawin niya, hindi napapagod. Ang gusto ng Diyos, anong man ang mangyari sa atin, anong man ang nagaganap sa buhay natin, lumilipad tayo parang agila. Lumalaban tayo ng bawat labanan na ginagawa ng kaaway para magtagumpay ka sa sitwasyon ng iyong buhay at matanggap mo ang blessing na nanggagaling sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Naniniwala ba kayo sa salita ng Panginoon? Thank you, Lord. Hallelujah! So, ang sabi po dito, parang medyo mahaba na yata tayo. Hallelujah! So, ang sabi ng Panginoon sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 and 6, alam niyo po ba, ang salitang ito, gasgado na. Kahit nakapikit, pwedeng basahin to. Kaya lang, bakit pinauulit-ulit ang salitang ito? Kasi hindi nagaganap sa buhay natin yung sinasabi nito. Kahit si Pastor, kahit si Kuya Nap, nung isang beses nga, nabanggit na ni Kuya Nap to eh. Bakit pinauulit-ulit? Narinig ko na yan. Narinig ko na yan. Oo, narinig na natin. Pero ang tanong, nagawa ba natin? Yun yung tanong dun eh. Kaya kailangan ulit-ulitin ang salita ng Panginoon para magrima sa ating isipan, para mabago yung isipan natin dahil yun ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Ang sabi po dito sa Kawikaan chapter 3, verse 5 and 6, ang sabi dito, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. Huwag kang manalig sa iyong karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. So bakit? Sinabi ito ng Panginoon, minsan yung ating sarili ang ginagawa natin na sinusunod natin, hindi natin sinusunod ang Panginoon. Kahit hindi mo kaya, pinipilit mong kayanin. Kaya minsan kapag kinaya mo, mali ang nagiging sitwasyon ng iyong buhay. May mga plano tayo na napakaganda naman, pero ang pagkakamali lang natin, hindi natin ibinibigay ang plano ng Panginoon para sa buhay natin. So kaya sabi niya, magtiwala kayo sa Diyos. Amen?
Kaya maraming Kristiyano na sinasabi ko malimit ito, kahit saan ako magsalita, sinasabi ko po ito, maraming Kristiyanong talunan. Hindi namang lahat. Pero sa totoo lang, wala dito noon. Lahat na narito ay nananampalataya sa Diyos at merong strong faith na sinasabi ng Panginoon para sa atin. Amen? Gia San Antonio, walang talunan. Lahat panalo. Amen? Hallelujah. Isang verse na lang po tayo. Matatapos na. Saglit na lang po. Siguro mga 5 minutes before 5, tapos na tayo. Okay lang po ba? So, ito po yung pinakamahalaga. Bakit po sinabing mahalaga ito? Basta salita na sinulat ni Pablo, mahalaga talaga. Amen? Ang sabi po sa 1 Corinthians 15:57 and 58, malimit itong nababanggit. Nabanggit nga ito nung Miyerkules eh. Ang sabi dito, ngunit salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay. Magpasalamat ka nga sa Diyos kung nagtagumpay ka. Amen. Sabi ng Diyos, magtatagumpay tayo. Hallelujah. Sa mga bagay na ito, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, pinagtagumpay ka na ng Panginoon, hindi pa tapos ang gawain ito, tagumpay ka na, I receive right now! Hallelujah! Hindi pa tapos ang gawain ito, pinagaling ka na! Woo! Ganon kabuti ang Panginoon. At ang sabi sa 58, ito pinakamaganda. Ang sabi ng 58, ay, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghihina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Amen? Anong sabi? Magpakatatag kayo, magpakasipag kayo, magpalakas kayo, at alam ninyo na hindi masasayang ang pagpunta nyo sa lugar na ito. Ibubuhos ng Diyos ang masaganang pagpapala sa lahat ng narito. Amen? Purihin ang Panginoon. So, diyan po nagtatapos ang ating message. Marami pong salamat. Tayo pong lahat ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita na patuloy naming naintindihan at naunawaan, Panginoon. Nawa na nagsilbi, Panginoon, kalakasan sa bawat isa sa amin, Panginoon, na ang iyong salita ay buhay at makatotohanan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy mo kaming pinagpala, patuloy ka naming itinataas, Panginoon. Ano man ang nakikita mo sa amin panghihina, ano man ang nakikita mo sa amin, Panginoon, Lord, na isipan, Lord, alam ko, binago mo na kami ngayon pa lang. Simula nung marinig namin ang mensahe na iyong ibinaba, Panginoon. Kaya't maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo ang papuri, karangalan, kalulatian, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you po.